At tayo pong lahat po mga minamahal ay manalangin upang tayo po ay samahan. Gabayin po tayo ng ating napakabait na Diyos sa oras na ito. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po aming pinakamahal na Panginoon Hesus. Kami tao sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa naunang bahagi ng ipong banal mong gawain. Lalubos ang pinagpalat nilang insan, higit sa lahat sa pagkilos sa aming kaligitnaan. Patunay lamang nakasama ka namin sa pagsamba po namin sa gabing ito. Salamat o Diyos, at narito kaming lahat, nagkakaisa, nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po aming nagawang pagkukulang, pagkakasala. Patawarin mo kami o Diyos. Ikaw po magbigay ng karunong sa akin na maging pagpapala po ako sa lahat ng aming puminamang ng kapatiran. Buksan mo ang pangunawa ng bawat isang narito na maunawaan po namin ang ipumbalan mong kalooban sa unat dalangin ng aming puminamahal at iginagalan na ipumala pastor. Aming pong sinasaway magawa ng kaaway, pag-alinlangan ay command you cast out in the name of the rest Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, at kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyo pong kinauupuan. Ngunit bago pong lahat, akin pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagsamba. Ang pinakamataas sa pagupuri, paglalawalhati ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At dubling paggalang at pagbati sa ating beloved Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the in-time prophet of our loving God and His beloved children. At patuloy po natin inaalala ang mga mabuting turo at aral niliwan sa atin ng ating beloved Honorable San Pastor Linus Almeida, maging sa lahat ng ating mga kasamang kapamagagawa, sa lahat ng ating mga beloved elders, ating puminamahal ng mga kapatiran, baguhan man o datihan, maging sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa lahat ng ating mga kababayan po natin na walang sawang umaantabay sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magandang umaga na po sa ating lahat. Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito sa awit 103 at ang bersikulo ay 2 hanggang 5. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi sa mga awit 103, 2 hanggang 5. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan. 5. Na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Amen. Amen. Purihin po ang pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Diyos po ang magpala. Bigyan po natin ang tema ating tatalakayin sa umagang ito, Remembering God's Benefits. Alalahanin ang mga benepisyo ng Diyos. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya na pabilang sa gawain nito, lagi po natin alalahanin ang ginawang mabubuting bagay ng ating dakilang Diyos. Kaya po mga minama, ang nature po ng tao, kapag tumatagal na, minsan nakakaligtaan na po nila yung mga ginawang mabubuting bagay ng Diyos sa buhay po nila. Kaya sabi nila, kapag nagkakaedad daw, nagiging malilimutin. Yan po mga minamahal, ang mga Kristiyano, tapat na umiibig sa Diyos, hindi po nila nakakalimutan yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa buhay po nila. Maliban lamang kapag isang Kristiyano, nagsawa na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit tandaan po natin, malimutan mo na ang mga bagay dito sa mundo, wag lang ang paglilingkod sa Diyos. Sapagkat sa paglilingkod po natin sa Diyos, dito po nakasalalay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Kaya po mga minamahal, mula nung tayo po ay napabilang sa gawain nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po tayo lubos sa pinagpala. Amen. Sapagkat totoo ang ating pong sinasampalatayanan at pinaglilingkuran Diyos sa pamagitan ng gawain nito. Nang sabi, siya po mga minaman ang nagbago sa ating buhay ayon sa ating nabasa.
Siya po ang nagpagaling ng ating mga sakit at karamdaman. Siya po ang naglutas ng ating mga problema at mga suliranin. Siya po ang nagpala sa bawat isa sa atin mula sa kawalan hanggang sa kasaganaan. Narinig po natin yung mga buhay na patutuo na kung saan pagpapatunay lamang na ang Diyos ng ating tinatawagan at pinaglilingkuran tumutugon ng panalangin. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Kaya po mga minama nung tumanas po tayo, nasa pandemic po tayo nung araw, karantaon po mga minamahal na kung saan nakita po natin na ang Diyos ay hindi nagpabaya sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya tayo nagtagumpay dahil mayroon po tayong tunay na propeta at tunay na lingkod ng Diyos na araw at gabi inalangin sa atin para tayo magtagumpay. Kaya po mga minamahal, tulad po ni Haring David, siya po ay humarap sa malaking laban, ngunit buong tapang niyang hinarap si Goliath. Ano po mga minama ang ginawa ni Haring David? Sapagat inaalala po niya palagi yung ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay po niya. Nung siya po mga minama ay tagapastol pa ng tupa na kung saan po mga minamahal, tagapastol po mga minamahal ng tupa, ngunit na rin po mga minamahal yung mga mabangis na hayop, ngunit si Haring David, iningatan siya ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ganon din po tayo po mga minamahal, tayong lahat ng mga mananampalataya, na kapag tayo po ay humaharap sa pagsubok, sabihin natin ganito, ang Diyos ang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Kapag tayo po humaharap sa pagsubok, sa suliranin sa buhay, ang Diyos ang nagpagaling sa ating mga karamdaman, ang Diyos ang nagbago sa ating buhay, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kapayapaan, ang Diyos ang magliligtas sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya ito ang solusyon para patuloy po natin inaalala ang benepisyo ng Diyos sa ating buhay. Jeremias, Kapitulo 26, at ang bersikulo po ay 13. Dito po sa Jeremias 26, dito po sa 13. Kaya't ngayon, pagbutihin ninyo ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa at inyong talimahin ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos at pagsisihan ng Panginoon ang kasamaan ng kanyang sinalita laban sa inyo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ito po mga minamal, para lagi po natin inaalala yung mga benepisyo ng ating pinakamahal na Panginoon sa ating buhay. Ano po ang ating nabasa? Sabi po rito, ngayon pagbutihin ninyo ang inyong mga lakad at ang inyong magawa. Kaya si Apostol Pablo sa kanyang pangaral sa mga mananampalataya sa lugar ng Galacia, nang sabi po niya, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sabi ni Apostol Pablo, bakit niya po mga may pinangaral yung ganun po mga minapangaral sapagkat nakita ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya tila bagang nagsasawa na po silang gumawa ayon sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Kaya ito po in-encourage sa Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa lugar ng Galacia nang sabi, patuloy kayong gumawa ayon sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon sapagat lahat ng ating ginagawa, mayroong kagantihan. Amen. May blessing mula sa ating pinakamahal na Panginoon na tayo po'y tatanggap ng pagpapala mula sa ating dakilang Diyos. Ano po yung pagpapala ating tatanggapin? Hindi lamang sa mga material na bagay. Kapag hindi ka nagsawa sa paggawa sa katwiran at kalooban ng Diyos, pagpapalain ka ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus higit pa sa iyong inaasahan. Hindi lamang pagpapalang material, kundi pagpapalang espiritual sa matapat mong pagsunod, pagtalima, pagsagawa sa banal na kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, tiyak ang kaligtasan. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, kung minsan dumarating sa ibang mga mananampalataya na kapag sila ay tumatagal na sa paglilingkod, minsan po mga minamahal, nakakaligtaan na po nila, nakakalimutan na po nila ang ginawang mabubuting bagay ng Diyos sa buhay po nila. Kaya, ano ang dahilan bakit nawawala ang benepisyo ng Diyos sa tao? Number 1, walang utang na loob. Minsan dumarating po yan sa buhay ng mga tao, hindi lang sa mga tao, kundi sa mga mananampalataya din. Matapos po nilang tanggapin ang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos, hindi rin sila bumabalik para magpasalamat sa Diyos. Ano po mga minamahal? Ginagantihan naman sa ang ginawang mabuti ng Diyos. Tandaan po natin lahat ng ating pong
mga pagpapala na tinatamasa sa ngayon po mga mihaga sa panahon pandarating, yan po mga minaman, mabuting bagay yan ipinagkalob ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kung dumating man ang pagkakataon ng ating kahilingan, hindi pa natin natatanggap, may layunin ng Diyos. Everybody, syempre, hindi po yun nanalangin ka, mahal pa yun ang pagpalain mo, kabigyan mo ang sasakyan, gusto ka agad ng isang Kristiyano, bigyan ng sasakyan. Kung hindi pa dumarating, mag-antay ka. Sapagat ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, lahat ng plano sa bawat isa sa atin para sa ating ikabubuti. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya tingnan po ninyo, yung mga Israelita. Sila po inutusan ng Diyos na maglakbay patungo sa lupang pangako. Nakita nila kung paano sila ginabayan ng ating dakilang Diyos. Sa ilang pa lang po mga minamahal, mismo ang Diyos sa kanilang pong pinaglilingkuran, hindi sila pinabayaan kailanman. Sa kanilang paglalabay sa ilang, walang mainom. Ngunit hindi sila pinabayaan ng Diyos, bumulwak ang napakaraming tubig nang galing doon sa malaking bato. Lahat sila ay nakainom. Amen! Walang makain po mga minaman, nagpaulan ng tinapay. Doon sa ilang po mga minaman, sila nangabusog. At habang sila po naglalakbay po mga minaman, lumalaki yung bata. Sa kanilang paglaki po mga minamahal, sumusunod din po yung sinilas na lumalaki din. Totoo ang Diyos na pumatubay sa kanila. Sa kanilang paglalakbay sa ilang po mga minahabang mainit po yung sigat ng araw, nilililiman sila ng ulap nang sa ganun hindi sila mainitan. Kapag gabi naman po mga minamal madilim, bulang apoy, nagsisilbing liwanag para ang kanila pong dinadaanan, makita nila, patuloy silang makapaglakbay patungo sa lupang pangako. Lahat ng mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa kanila nung sila po mga minamahal, malapit na sila sa lupang pangako, tanaw nila yung lupang pangakong Kanaan ay tinuro ng Diyos sa kanila. Ang mga ginawang kabutihan ng Diyos, hindi nila naalala. Imbes sila po'y magpasalamat sa tunay at buhay na Diyos na naligtas, nag-ingat sa kanila, nagpala sa kanila. Iba ang kanilang pinasalamatan. Ang kanilang pinasalamatan yung Diyos-Diyosan, hindi yung tunay na Diyos. Kaya marami sa mga Israelita ay hindi nakarating sa lupang pangako. Everybody, shall praise the Lord. Ano po mga minaang aral sa panahon po natin ngayon? Tanlan po natin kung paano mga Israelita, tanaw na po nila yung lupang pangako ni tinuro ng Diyos sa kanila, ganun din tayo ngayon. Tanaw na po natin yung gantimpala na ibibigay ng Diyos sa atin, yung langit na pangako ng Diyos. Bakit? Sapagat lahat ng mga senyalis na nagaganap sa mundo na ating ginagalawan, napakarami na pong palatandaan, senyalis na malapit na po tayong kunin ng ating dakilang Diyos. Kaya yung sekreto, para tayo po ay manatili na lumakad ayon sa katwiran at kalooban ng Diyos, lagi po natin alalahanin, bulay-bulayin ang ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Sabihin po natin, kung hindi po tayo nakakilala sa tunay na Diyos sa pamagitan ng gawain na ito, marahil ang iba sa atin naroon pa rin sa lusak na kasalanan. Magulo ang buhay, walang patutunguhan kung may patutunguhan man. Hindi doon sa langit, dahil tayo pong lahat po mga minong araw, naroon po tayo sa lusak ng kasalanan, subalit napakabait ng Diyos. Dinala po tayo sa tunay at banal na gawain po niya para tayo po makasunod sa katwiran at kalooban ng Diyos para yung langit na pangako ng Diyos ay ating makamtan. Everybody shall praise the Lord. Kaya patuloy po natin alalahanin palagi na kung wala ang Diyos na atin nakilala sa pamagitan ng gawain ito, marahil po mga minama ang iba sa atin, sila po mga minamal gulong-gulo, takot na takot kapag nangyayari po yung mga sakuna, kalamidad dito sa mundo. Ngunit nangyayari mga kalamidad dito sa ating mundo ginagalawan, tayo mga anak ng Diyos, panatag sapagat alam po natin, by this time pinaglilingkuran na siyang mag-iingat, magliligtas sa bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord! Kaya sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po natin nalasap ang mga biyaya at pagpapala mula sa ating dakilang Diyos. Kung lahat ng mga ating ari-arian, mga pagpapala na ating nakamtan po natin yan dahil mayroon po tayong tunay na pastor araw at gabi na nalalangin sa atin para tayo pagpalain. Amen! Kasabalikat po yung mga manggagawa, araw at gabi na nalalangin sila para kayo pong mga kapatiran
pagpalain ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya po mga minamahal, mayroon po mga kapatiran kung kailan sila pinagpala ng ating babay na Diyos, nakakalimutan na po nila yung ginawang mabubuting bagay ng ating dakilang Diyos sa buhay po nila. Kaya bakit po mga minsan nakakaligtan na po nila? Dahil yung kanila pong dalawang paa, ayaw na po nila ihakbang patungo sa banal na gawain ng Diyos. Yan po mga minamahal, nakakalungkot. Matapos kang pagpalain ng Diyos, pasaganain sa lahat ng bagay, hindi mo na magawang magpuri, magpasalamat, sumamba sa ating dakilang Diyos. Alam po ninyo, sa ating pagsamba, ito po yung tipanan po natin sa ating Dearest Jesus. Tipanan po natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari, ang Diyos na nagbigay buhay sa atin, ang Diyos na nagpala sa atin. Kaya pag ikaw ay sumasamba, nakikipagtipan ka sa ating pinakamahal na pinapasalamatan mo siya. Dahil inaalala mo palagi, kung wala ka, mahal na Panginoon, marahil ang buhay ko ngayon, hindi ko marating ito kung wala ka. Narating po natin yung masaganang buhay, mapayapang buhay ngayon, dahil yan po mga minama, nakilala po natin ang tunay na Diyos sa pamagitan ng gawain nito. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya, nasa huling araw na po tayo ngayon. Maliwanag pa sa sikat ng araw na sa ating ginagawang paglilingkod, konting sakripisyo na lamang, konting pagtitiis, ang langit na pangako ng Diyos ay atin na pong makamtan. Amen! Kaya po mga minamahal, pangalawa, ating gagawin, kasunod na talata, Deuteronomio Kapitulo 10, at ang bersikulo po ay 12 hanggang 13. Ito po ang sinasabi sa Deuteronomio. Kabanatang 10 at ang mga talata ay 12 at 13. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kung di matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa kanyang mga daan at ibigin mo siya. At paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kaniyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, sa iyong ikabubuti. Amen. Amen. Kaya po mga minamahal, para patuloy natin inaalala ang benepisyo ng Diyos sa ating buhay, dapat buong pagsunod ng ating gagawin. Huwag kalahati. Amen. Buong pagsunod yung gagawin po natin pagtalima sa banal na utos ng ating pinakamahal na Panginoon para lubos mong maalala ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo, sa buhay po natin lahat. Kaya sabi po rito sa banal na kasulatan sa Lucas 9, at ang bersikulo po ay 61 hanggang 62, nang sabi, walang taong nag-aararo ay lumilingon sa likod ay karapat-dapat na sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin po mga minamahal, dapat sa paglilingkod po natin sa Diyos, patuloy. Wala nang lingunan. Dahil wala naman tayong babalikan dito sa mundo. Sapagat buong mundo po mga minama, ang maraming mga tao patuloy na inaalipin sa paggawa ng kasalanan. Kaya dapat patuloy po tayong gagawa sa katwiran at kalooban ng Diyos. Kahit ang mga maraming mga tao naroon sa lusak ng kasalanan, patuloy po tayong maglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Sabi pa po rito, hindi nalulugod ang ating dakilang Diyos kapag ang Kristiyano urong sulong. Kapag panahon ng pagpapala, sulong. Kapag trials, urong. Hindi po ganun po mga mina. Ibig sabihin, anuman po ang kalagayan po natin sa buhay, nasa masaganang pagpapala at tinatamasa, minsan sapat lamang, konti lamang, patuloy po tayong susulong hanggang marating po natin langit na pangako ng ating dakilang Diyos sa buhay po natin lahat. Amen. Ganun po mga minamahal, sapagat hindi ka nalulugnan ng Diyos yung urong sulong na paglilingkod. Amen. Kapag panahon ng pagpapala, terrible yung pagpupuri nila. Ngunit kapag panahon na nang wala na po mga minamahal, ayaw na po nila itaas ang kanilang kamay para purin, pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Kaya sabi na banal na kasulatan sa Roma 8:28, nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng bawat nagsisiibig sa Kanya. Amen. Ibig sabihin po mga minamahal, lahat ng bagay na ating kinakaharap sa buhay, naranasan sa paglilingkod, yan po mga may plano ang ating dakilang Diyos para sa ating ikabubuti yan. Amen. Kapag nasa panahon ka na paglilinis, patuloy mo lamang purin, pasalamatan ang ating dakilang Diyos dahil isa ikabubuti mo yan. Amen.
Kung pinagpapala ka, lalo mong pag-igihin yung pagpapasalamat mo sa ating dakilang Diyos. Pinagpala ka ngayon, dahil yan po mga sa matapat mong pagtalima, pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang ating paggawa sa katwiran ng kalooban ni Diyos, hindi po natin pinagsasawaan yan, kundi lalo pa natin pinag-iibayo yung pagsasagawa po natin sa kalooban ng Diyos. Amen. Lalo pa natin po mga minamahal, nag-iisip pa po tayo ng anumang bagay na nais pa ng Diyos na ipagawa sa atin. Ibig sabihin, hindi ka nang himagod na gumawa ng mabuti sa harapan ng ating dakilang Diyos, sapagkat nasulat, awit 62 verse 12, lahat ay mayroong kagantihan. Sa maliit ng paggawa mo sa katwiran ng kalooban ng Diyos, taos sa puso mong ginawa, pagpapalain ka niya. Amen. Ganun lang po mga minama, hindi kalugihan yung gumawa sa kalooban ng Diyos. Kung ang iba sa atin naghihimagod na, ayaw na po nilang gumawa sa kalooban ng Diyos, huwag mong tignan. Basta ikaw po gumagawa ka para sa kaluwalhatian ng ating pinakamahal na Panginoon. Sino ang pagpapalaan? Ikaw mismo na gumawa para sa Diyos. Everybody shall praise the Lord! Ganun lang po mga buong pusong pagsunod. Para lagi po natin inaalala yung ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin lahat. Pangatlo, kung walang pagsisisi sa ating makasalanan, hindi po natin makamtan ang pangako ng ating pinakamahal pa, yung benepisyo ng ating dakilang Diyos. Kaya salamat sa ating pinakamahal pa yung Jesus. Nung siya po ay nag-anyong tao, nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, tayong lahat po mga minamahal, nang mula nang tanggapin po natin siya bilang sariling tagapagligtas at hari ng ating buhay, napatawad ang ating kasalanan. Amen. Kaya salamat sa sakripisyo ng ating dakilang Diyos. Kaya po mga minama, tayong lahat na naririto, tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos, ngunit tinubos po tayo. Tisinsana tayo po ang ipapako doon sa krus ng Kalbaryo dahil tayo makasalanan, ngunit inako lahat ng ating pinakamahal na Panginoon ang ating mga kasalanan para tayo tumanggap ng kaligtasan mula sa Kanya. Everybody shall praise the Lord. Kaya nararapat lamang alalahanin ang ginawang mabubuting bagay ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ngayon, paano natin matanggap ang benepisyo ng Diyos? Kolosas 1. At ang bersikulo po ay 9 hanggang 11. Dito po sa Kolosas 1, 9 hanggang 11. Dahil dito kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil na pananalangin at paghingi ng patungkol sa inyo, upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu, upang kayo'y magsilakad nang nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipagmunga sa bawat gawa ng mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos, na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at paghihinuhod na may galak. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kaya para matanggap po natin ang benepisyo na nagbumula sa ating dakilang Diyos, ang sabi po sa ating nabasa, sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa lugar ng Kolosas, hindi sila nagsitigil na manalangin sa Diyos para pagpalain ng mga kapatiran. Kaya ganun din po mga biblical po ang ginawa ng ating malapastor. Walang nasa tuhod ng panalangin araw at gabi, nakikipagtipan, nakikipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos para tayo ay pagpalain ng Diyos. Pinasagana tayo ngayon sa lahat ng bagay dahil mayroong nananalangin sa bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord! Amen. Kaya ating pong pasalamatan po yan na sa ating panahon may ginamit sa ating kaligtasan ang ating pong minamahal at iginagala ng ating malapastor Wildy Estrada Almeda, beloved Assistant Pastor Linus Almeda, beloved children, sampu na makabalikat po sa gawain nito na araw at gabi nasa tuhod ng pananalangin upang ang bawat isa sa atin pagpalain tayo ng ating mabait na Diyos. Everybody shall praise the Lord! Pangalawa, paano natin matanggap ang benepisyo ng Diyos? Magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya. Katulad ni Noe. Nung siya po'y inutusan ng ating dakilang Diyos na gumawa ng arka sa taluktok ng bundok, ang ginawa ni Noe, sumunod po siya. Sa kanyang pagsunod, naging daan para ang kanyang pamilya maligtas. Everybody shall praise the Lord. Ganun din po tayo. Kapag tayo po mga minamahal, ay patunay na lumalakad sa ating pinakamahal pa yung sa kanyang banal na kalooban, pagpapalain po tayo.
Kung ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, ang ating kamag-anak, hindi pa save, sa patuloy mong paglakad sa banal na kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, inaalala mo palagi ang ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, darating araw, sila rin ay makakasama mo na maglilingkod sa Diyos. Everybody shall praise, huwag kang magsawa. Kung nag-iisa ka sa buong sambahayan po ninyo, lalo kang magpursige na maglingkod sa Diyos. Huwag kang titigil na manalangin sapagat totoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Amen. Ano pa po mga minawa, paano natin matanggap ang benepisyo ng Diyos? Magsilago sa kaalaman ng Diyos. Huling talata na po tayo, 2 Pedro Kapitulo 3 at ang bersikulo po ay 18. Ito po ang sinasabi sa 2 Pedro 3:18. Datapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Sumakan niya nawa ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kaya para matanggap po natin ang benepisyo mula sa ating dakilang Diyos, dapat lumalago ang ating kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Ibig sabihin po mga minamahal, ang Kristiyanong lumalago ang mabuting kaalaman ng Diyos, huwarang Kristiyano. Ibig sabihin, good example ka. Amen. Kahit na ang ibang mananampalataya hindi sumusunod, manatili ka sa pagtalima, pagsunod sa katwiran at kalooban Diyos, huwarang Kristiyano. Ano pa? Mapagpakumbaba. Amen. Kung ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, siya po ay nagpakumbaba, magagawa po natin dahil ang Espiritu ng Diyos nasa atin. Everybody shall praise the Lord. Huwag po tayo magmataas dahil mababa po tayo. Dahil tayo lang po ay nilalang nilikha ng ating dakilang Diyos, mayroong mata sa atin, walang iba kundi ang ating dearest Jesus. Amen. Ano pa po mga mina? Marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Ibig sabihin, dito ka pinagpala na kawala ang Diyos na nagligtas sa iyo. Marandaron ka rin sa patungo sa kapahamakan, ngunit mabait ang Diyos, iniligtas tayong lahat. Dahil iniligtas tayong lahat po mga minaman sa kapahamakan. Kaya dapat tatanawin po natin ang utang na loob para sa Diyos. Ang ating gagawin, kahit hindi ka inutusan na dumalo, sa araw ng pananambahan, dumadalo ka bilang pagpasalamat mo sa Diyos, bilang pagtanaw mo ng utang loob sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord. Kaya nagtataka yung mga kababayan po natin, bakit ano ang mayroon sa grupo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa kabila ng mga mananampalataya na pabilang sa gawain nito, naranasan po ng kahirapan, minsan may kaunting problema, minsan may mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay, ngunit hindi sila mapigil na paglingkuran ng Diyos. Ano ang mayroon? Totoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Totoo ang kanyang mga pangako. Amen. Bakit? Kapag patuloy mo isinagawa ang katwiran ng kalooban ng Diyos, kahit mayroon ka problema, kayang-kayang lutasin ng Diyos. Amen. Ano pa po mga minamahal? Nasa kahirapan ka, ngunit hindi po tinignan yung kahirapan. Sa buhay, tinignan mo yung gantimpalang tatanggapin mo pagdating ng araw. Hindi mo namamalayan. Unti-unti kang inaangat, pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Nangyari po ba ang mga mananampalataya na pabilang sa gawain ito? Nangyari. Ang iba sa atin wala pong sariling bahay at lupa. Ngayon, mayroon na pong sariling bahay plus paupahan pa. Dati-rati, ultimong bisikleta, wala silang sasakyan. Ngunit hindi nila tinignan ang kahirapan, patuloy po sila na naglingkod sa ating pinakamahalagang ngayon. Mayroon na po silang 4 na gulong. Everybody shall praise the Lord. Kaya totoo po mga minaman ang pangako ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kapag marunong kang tumanaw ng utang na loob sa ating dearest Jesus, pagpapalain ka niya higit pa sa iyong inaasahan. May marunong tumanaw ng utang na loob at marunong gumanti ng kabutihan. Kung sa tao, ginawan ka ng mabuti, siyempre susukulihan mo rin ng kabutihan. Siyempre nakakaya naman na ginawan ka ng mabuti, wala kayong mapapakita mabuti sa gumawa ng mabuti sa iyo. Lalo higit ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ano po yung mabubuting bagay na dapat po natin iganti sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus? Hindi po tayo napipilitan na maglingkod. Amen! Mayroon po bang gano'n na napipilitan maglingkod sa Diyos? Dapat wala. Dahil ang paglilingkod po natin sa Diyos po mga minama ay tao sa puso. Kusang loob, buong puso na naglilingkod po tayo sa ating dakilang Diyos sapagat nakikilala po natin siya na buhay at makapangyarihan totoo. Lahat ng ating ginagawang konting sakripisyo sa paglilingkod,
pagpapalain tayo, may kagantihan. Mayroon pong gantimpalan ibibigay po sa bawat isa sa atin. Kaya ang tunay na Kristiyanong lumalago, hindi na natitisod. Baka mayroon pang mga Kristiyanong matitisurin pa. Kapag mayroong Kristiyanong matitisurin pa, marahil hindi pa sila sumusunod lubusan sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kapag tao sa puso mo na ginaganap, sinusunod ang alituntunin ng ating pinakamahal na Panginoon, wala kang makikitang katitsuran. Everybody shall praise the Lord. Ay, yung iba po mga minamahal, konting narinig po ng negatibo nang galing sa ibang tao, tisod na kaagad. Tandaan po natin, ang mga Kristiyanong matitisurin, naroon pa rin sila, lumalakad pa rin sila sa laman. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang lumalakad sa Espiritu, hindi na sila nasasaktan. Gumagawin ka man ng masama, hindi mo ginagantihan ng masama, kundi ginaganti mo mabuting bagay sa kanila. Everybody shall praise the Lord. Iyan po ang mga Kristiyanong totoong lumalago sa kaalaman ng ating dakilang Diyos. Kaya ang totoong lumalago sa katwiran ng kaalaman ng ating dakilang Diyos, hindi na nasasaktan. Hindi mareklamo. Mayroon po bang Kristiyanong mareklamo? Everybody shall praise the Lord. Alam po ninyo, bakit maraming mga Israelita na hindi nakarating sa lupang pangako? Anong dahilan? Reklamador sila. Amen. Huwag naman mangyari sa panahon po natin kapag palagi kang nagrereklamo. Malayo ang presensya ng Diyos sa iyo. Di ba? Ramdam po natin kapag lagi nagreklamo, napakalayo ang presensya ng ating dakilang Diyos. Ngunit kapag ang Kristiyano, laging mapasalamatin. Napakalapit ang presensya ng Diyos sa kanila. Bakit? Hindi ka nakakasala. Lahat ay pinapasalamatan mo. Ano man po mga minamahal, yung kinakaharap mo sa buhay, ano mang suliranin sa buhay, buong mong pinapasalamatan sa ating dakilang Diyos. Dahil may layunin na ng Diyos sa buhay mo, lagi ka nagpapasalamat, hindi ka nagkakasala sa harapan ng Diyos, dahil hindi ka nagreklamo, pagpapalain ka ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya totoong lumalago sa kaalaman ng Diyos, hindi mareklamo, kundi mapasalamatin. Ano pa? Ang totoong lumalago sa kaalaman ng Diyos, hindi nag-uugaling makasarili. Ibig sabihin, lumalago po ang kanyang buhay espiritual. Hindi na siya makasarili. Kaya mahirap po mga minamahal sa isang Kristiyano, gusto niya siya palagi. Pagdating sa sakripisyo, ayaw. Nakakaya naman. Amen. Gusto mo tanggap ng pagpapala, ayaw magsakripisyo, nakakaya sa Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya dapat tayong lahat po mga minamahal, gumawa po tayo na ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat yan po ang patunay na lagi mong inaalala ang mabubuting bagay ng Diyos sa buhay mo. Dahil wala akong magaganti sa iyo, mahal na Panginoon, paglilingkuran kita. Kahit di ka utusan, paglilingkuran mo ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord. Maglingkod po tayong lubos bilang pagpapakita na tunay natin iniibig ang ating pinakamahal na Panginoon. Kapag panahon ng pananambahan, dumadalo ka. Kapag panahon ng pagpupuri, anong gagawin mo? Magpupuri ka sa Diyos. Hindi mo tinatakasan. Everybody shall praise the Lord. Mayroon mo bang ganoon? Lahat mo magsabing, Amen. Ibig sabihin, wala pong Kristiyanong tumatakas sa pagpupuri. Ibig sabihin, kinasasagubigan mo lagi nila yung magpuri sa Diyos. Sapagat yan po ang tanda na lagi mong pinapasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya minsan, nakakaligtaan ang mga ilang mananampalataya kung kailan sila tumagal na nakakilala at naglilingkod sa ating dakilang Diyos, para nakakaligtaan na po nila yung pagdalo sa banal na gawain ng Diyos. Araw-araw po ng banal na gawain, parang hindi pa po nila alam. Yan po mahirap na dumating sa isang mananampalataya, parang naging malilimutin na. Kaya sabi ko kanina, malimutan mo na ang mga bagay dito sa mundo, wag lang ang paglilingkod mo sa Diyos, sapagkat dito nakasalalay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Everybody shall praise the Lord. Kaya ang tanging gamot sa nakakalimot, paalala. Kapag tayo pinaalalahanan ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil minsan nakakalimot po ang iba sa atin, pasalamatan po natin yan. Amen? Huwag po tayong magreklamo, kundi laging pagpapasalamat sa Diyos. Kapag narinig mo na para bang ikaw yung parang ikaw po mga minamahal yung salita ng Diyos na
na kinukumport ka ng mahal na Panginoon, itinutuwid ka, dapat nagpapasalamat ka sa Diyos. Hindi yung magre-reklamo ka pa. Everybody shout, praise the Lord! Dapat pasalamatin ka. Maging mapagpasalamat ang bawat isa upang makamtan po natin ang benepisyo ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Amen? Kaya sa ating pong awitin po mga minamahal, mabuti ang Diyos sa atin po mga minamahal. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti, kaya alalahanin po natin palagi sa buhay po natin ang ginawang mabubuting bagay ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sapagkat ang Diyos ating pinaglilingkuran. Mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos, mapagpala ang Diyos, mahabagin ang ating pinakamahal na Panginoon na ating nakilala at pinaglilingkuran sa gawain ito na darating at darating araw, yung ating pong pinakaasam-asam na makamtan ang gantimpala ng ating pinakamahal na Panginoon, ibibigay sa iyo ng ating pinakamahal na Panginoon. Kung kaya't habang ikaw, habang tayong lahat ay naririto pa sa lupang ito, lagi po natin alalahanin palagi ang ginawang mabubuting bagay ng ating dakilang Diyos para yung langit na pangako po niya ay ating makamtan. Tayong lahat ay tumayo. Papurihan po natin ang Diyos sa pamamagitan ng awitin ito. Ang Diyos ko ay mabuti. Praise the Lord. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan, iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Hallelujah! Ang lahat ng tao ay mapasako sa kalooban ng Diyos, pagkat walang ibang nakita kundi siya lang. Hallelujah! Ang kanyang kadakilaan ay ipamalas sa sanlibutan. Hallelujah! At ang kaniyang salita ay mahayag. Diyos ko ay mabuti. Pasalamatan po natin ang ating dakilang Diyos na kung wala ang Diyos sa ating nakilala, pinaglilingkuran sa pamagitan ng gawain na ito. Malayo ng iba sa atin, naroon na rin sa lusak ng kasalanan, naroon pa rin sa maling na karamdaman, magulo ang buhay, alipin ang kasalanan, ngunit salamat sa Diyos ay lahat ay pinagpalabas. Kaya ating bunga, hallelujah, ating bunga, ibig, kapunihan po natin ang ating pinakawal na Panginoon. Ibigay mo ang mataas sa pagpupuri, pagpapasalamat sa Kanya, sapagkat sa napakaraming tao dito sa mundo, isa ka sa pinili, kinahamagan ng Diyos para maglingkod sa Kanya at magkaroon ng kaligtasan at magpana ng buhay na walang hanggan. Papurihan po natin ating mabait na Diyos habang nasa ating kaligtaan natin pinakamahal na Panginoon Hesus. Awitan po natin siya. Salamatan po natin siya. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Sabihin po natin salamat sa iyo, aming pinakamahal na Panginoon, sa ginawa mo mabuting bagay sa buhay ko, sa buhay po namin lahat. Pag-ibig may nasandigan,
ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Siya'y naglaan ng lugar sa langit para sa tapat niyang anak. Wala ng luha at pagdurusa, puro galak. Hallelujah. Kaya tayo ay magsumikap na sumunod sa utos niya, pagkat malapit nang dumating ang Diyos ko ay mabuti. Hallelujah! Mabuti kang Diyos na po nakilala, pinaglilingkuran ng sa gawain nito. Ikaw ang nagpala sa bawat isa sa amin mula sa physical. Pinagaling mo ang mga karamdaman nila at sa mga problema, pagpapala material. Ikaw ang nagpupuno sa aming mga pangangailangan, higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Sa paglilingkod po namin sa iyo, may katiyakan kaming kasiguruhan sa buhay na walang hanggang. Salamat, salamat sa iyo, aming pinakamahal ng Panginoong Jesus. Hallelujah! Salamat o Diyos, pinagmana mo kaming lubos. Hallelujah! Minamahal, patuloy po tayo magpuri, magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah! Hallelujah! Magsumikap ang bawat isa, huwag po natin hayang ating mga sarili, hindi po natin maramdaman ang kanyang banal na presensya. Sabat ito po ang nagbibigay sa atin ng aliw, kalakasan, katatagan at tagumpay sa paglilingkod po natin sa Diyos. Hallelujah! At matibay na sandigan ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, sa oras na ito, tayong lahat ay sama-samang manalangin. Pagkatapos na tayo ay makapanalangin sa ating mabay na Diyos, dadagos tayo sa ating pangangailangan. Kung tayo ay may taglay pangkaramdaman sa oras na ito, kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan na may karamdaman. Kung tayo po ay may mga mabigat na problema at mga suliranin sa buhay, dalawang kamay nakataas, sawayin po natin yan sa mga pangyarihan, pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay manalangin sa oras na ito. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Kami ito sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa mabubuting bagay na ginawa mo sa aming buhay. Wala po kayo maigaganti sa iyo, kundi paglilingkuran ka namin sa abot po na makakaya, sapagkat wala po kayo maigaganti
gaganti sa kaligtasan, ipinagkalo mo, ibinigay mo sa bawat isa amin, kundi tanging magagawa po namin maglingkod sa iyo sa mundo sa ipong balan mong utos. Salamat o Diyos, pinagpala mo kami sa napakaraming tao dito sa mundo. Isa po kami sa ipong pinilit kinahabagan para maglingkod kami sa iyo. Narito po kami lahat nagkakaisa. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat pa may nagawang pagkukulang, pagkakasala, patawarin mo kami, O Diyos, kahabagan mo kami at kawan sa mga oras na ito. Sa pagkakaisa mo namin panalangin na ay puminamahal at iginagana na ay pumala Pastor Will Estrada Almeda, mahabang buhay at kalakasan na patuloy may pagkaloob. 10 na kanila po mga minamala anak, mga apo nila, mga labons at mga manugang, pagpalain mo po sila. Sa oras na ito, ano ang pong kahilingan ng ay puminamahal ng mga kapatiran, abutin mo na yung magpala mo kamay, panghawakan ng bawat isa, ihanda mo kami sa iyong nalalapit mong pagbabalik, maging sa mga kababayan po namin umaantabay sa gawain nito, pagpalain mo rin sila na hindi sila makontento sa kanilang panonood, bago sila po magsipagnasa dumalo sa naturang banal mong gawain mo sa gawain nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, upang lubos po nila matanggap ang pagpapalang mula sa iyo. Pagpalain mo kami lahat, O Diyos, sa physical, sa material, sa financial, higit sa spiritual na pagpapala sa unang tanay po mala Pastor. Proclaim and victory and answers our prayer in the name of the Lord Jesus. Lahat mo magsabi, Amen. Amen na sa iyong makapangyarihan pangalan. Amin pong sinasaway lahat ng uri ng masakit at karamdaman sa iyong minamang ng mga kapatiran. Magmula ulong katalampakan, tibis, madayabiris, pagkaparalitiko, panglulapaypay, panghina, magawa ng kaaway, hadlang sa pagpapala sa iyong mga minamang mga anak, ay command you cast out. In the name of the Lord Jesus, complete healing, be strong, be blessed, abounded blessing. Vices began in the name of the Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal, bilang katuparan ng ating mga kahilingan ay nasa atin na, tayong lahat ay tumayo. Lulukso po tayo ng 3 beses, sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamahal na pais. Dito po natapos ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tayo po ay magpapatuloy na. Akin na po ibinibigyan pong pagkakataon sa ating beloved co-worker, ating beloved brother Anthony Dizon. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan mga minamahalang ating pinakamamahala po ng Yesu Cristo. God bless so much po sa ating beloved preacher, Romeo Jose, sa mga banal na salita ng ating pinakamamahala po na ating napakinggan at napag-aralan sa umagang ito. Mga minamahal, nawa ito po ay tumimo sa ating mga puso at kaisipan. Bago tayo mga minamahal tumungo sa ating mga announcement, ako muna ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, paglaluwalhati at pagsambay na tatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo, na give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the ensign prophet of our loving God. At patuloy po natin inaalala ang mga ginitang turo at aral na iniwan po ng ating dearly beloved Honorable Son Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama Dear. Ganin sa lahat po ng ating dearly beloved Almeda children and the whole family. Ganin po sa aking mga beloved co-workers, sa ating mga beloved ordained preachers, sa ating mga beloved elders of the church, sa aking mga kapwa mga awit, manunugtog, sa lahat po ng ating mga beloved technician, especially po sa ating mga beloved live webcast viewers na umaantabay, mga minamahal sa ating banal na gawain sa mga oras na ito. Higit muli mga minamahal sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen mga minamahal. At sa ating pong mga announcement, mga minamahal, tayo muna ay kukuha mga minamahal ng ating special offering sa ating mga special pledges mga minamahal, dahil ongoing po mga minamahal ang ating pong mga proyekto mga minamahal dito sa dako ng Barangay Sagin, ating pagkaisahin yan mga minamahal. Tayo po ay tulong-tulong mga minamahal, at narito po mga minamahal ang mananalangin mga minamahal sa ating special offering sa ating beloved elder, sa ating beloved brother Ronaldo Loma. At ito po mga minamahal ay babasbasan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Anthony Dizon. Hallelujah.
Opo, makapangyarihan sa lahat, ang aming pinakamamahal na Panginoong Isus, magpagpalang Diyos, hallelujah, sa mga oras tumala, Panginoon, sa special offering na ipagkaloob ng inyong mga anak, malapay na kilang Diyos, upang may magamit sa ibang albasan, malapay na kilang Diyos, sa pagpatayo, Panginoon, sa building church, Panginoon, na kilang Diyos, na pinagdadausan, Panginoon, ang iyong banal na gawain, malapay na kilang Diyos. Nawa po, malapang hipuin niyo po ang bawat isa na narito, malapay na kilang Diyos, na magbigay, Panginoon, pagpalain mo sila, malapay ibuhos mo sa kanila, Panginoon, ang mga pagpapala, malapay na nagbumula sa iyo, malapay na kilang Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa dalangin ng sa aming mahal na pastor, higit sa aming pinakamamahal na Panginoong Isus. In Jesus' name, amen and amen. Let us offer the sacrifice of praise. Come, let us offer the sacrifice of praise. The fruit of the Spirit takes. Come and offer sacrifices. Come and offer praises to the Lord. Let us offer the sacrifice of praise. Come, let us offer the sacrifice of praise. The fruit of the lips giving taste. The fruit of the lips giving taste. Come and offer sacrifices. Come and offer praises to the Lord. Pasasalamat sa Kanya, pasasalamat sa Kanya. Inialay, pagpupuri sa ating Panginoon. Pasasalamat sa Kanya. Inialay, pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Thank you so much po mga minamahal sa lahat po na nagkaloob. Diyos po magpala at ang magbalik ng higit pa po sa inyong inaasahan sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Yung ating pong midweek service, ito po ay tuwing Miyerkules, mga minamahal. Tayo po ay nag-umpisa dito ng alas 3 ng hapon at natatapos po tayo ng alas 7 ng gabi. At yung ating pong overnight prayer service naman, mga minamahal, tuwing Biyernes, mga minamahal, tayo po ay nag-umpisa, mga minamahal, ng alas 7 ng gabi at natatapos po tayo ng alas 2 ng madaling araw ng Sabado. At sa darating po mga minamahal na linggo na ito, mga minamahal, mag-a-adjust lang po tayo ng around 30 minutes, mga minamahal. Mag-umpisa po tayo dito, mga minamahal, sa Barangay Sagin, mga minamahal, ng 8:30 a.m. Amen, mga minamahal. Sa lahat po ng ating mga beloved brethren na hindi nakadalo, mga minamahal, inform po natin sila, mga minamahal, na itong darating na linggo o sa araw ng bukas, mga minamahal, ang ating pong umpisa ng ating banal na gawain dito ay alas 8:30 ng umaga, mga minamahal, bilang daan po, mga minamahal, para makahabol po yung ating mga beloved choir, mga minamahal, o yung ating mga beloved brethren na gusto pong humabol, mga minamahal, sa church anniversary, mga minamahal, sa dako po ng Lubao. Amen, mga minamahal, ating palakpakan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay dahil sa araw ng bukas, ang ating Lubao brethren, mga minamahal, sila po ay magse-celebrate, mga minamahal, ng 16 years church anniversary. Amen, mga minamahal. Kung sa lahat po ng ating mga minamahal kapatiran na gusto pong dumalo doon, mga minamahal, or gustong makahabol, mga minamahal, maaari po kayo at welcome na welcome po kayo doon, mga minamahal, sa lahat po ng ating mga minamahal kapatiran. Amen, mga minamahal. At sa ating pong mga official account dito, mga minamahal, sa dako ng Pampanga, yung ating Facebook account, mga minamahal, JMCIM Pampanga. Sa ating YouTube channel, mga minamahal, ay JMCIM Pampanga Official.
mga minamahal, dito natin makikita at mapapanood, mga minamahal, yung ating mga live at yung ating mga replay na gawain, mga minamahal, at sa ating pong radio program naman, mga minamahal, nasa DZME, 1530 kHz sa imban tuwing Lunes hanggang Sabado, mga minamahal, sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, mga minamahal, yung ating TV program. Ito po ay mamaya, mga minamahal, sa araw ng Sabado, mga minamahal, nasa PTV Channel 4, mga minamahal, sa ganap na alas 10:30 ng gabi, mga minamahal, at matatapos po ng alas 12 ng hating gabi, mga minamahal. At after the service, sa lahat po ng ating mga beloved brethren na gustong magpa-counsel, mga minamahal, kayo po ay gustong magpa-counsel about sa spiritual na bagay, mga minamahal, kayo lamang po ay tumungo dito sa dako ng preacher's area. At sa lahat po ng gustong magpapanalangin, mga minamahal, kayo lamang po ay dumako dito sa dako ng harapan. At sa lahat po ng ating mga beloved brethren, mga minamahal, na tatawid po, mga minamahal, dyan sa kanto, mga minamahal, kindly po, mga minamahal, wag po tayong basta-basta tatawid dahil madilim po, mga minamahal. Mabibilis po ang mga sasakyan dyan sa dako ng highway, dyan sa kanto, mga minamahal. May mga beloved MMTF po tayong magtatawid sa atin. Amen, mga minamahal. At sa lahat po ng ating mga beloved choir, na ating mga duty, mga minamahal, kindly po yung ating mga upuan, ating pong isilansan, mga minamahal, atin pong yan idalhin, mga minamahal, dito sa loob ng chapel, mga minamahal. Sa lahat po ng mga duty ating gampanan yan, mga minamahal, Diyos po magpala sa ating lahat. At kung wala na pong idaragdag ang ating beloved preachers, ating beloved sister info, tayo na po, mga minamahal, ay magpasalamat. Sama-sama po tayong tumayo, mga minamahal. Amen. Narito po ang mananalangin sa ating closing prayer, sa ating beloved elder, sa ating beloved brother Erning Ramos ay Perez, mga minamahal. Amen. Amen. God bless po, Brother Anthony. Praise God. Opo, dakilang Diyos mga Panginoon sa lahat sa Panginoon, mga Pinoon. Lubos kami ng pupuri, nagpapasalamat minsan ng pa sa gabing ito na kami po sinamahan mo, mga Pinoon, na yung pinagpalat nilang san, ang bawa yugto na yung balagawain, simula sa pag-awitan ng mga joyful song, sa mga sulimsong, sa mga patuo ng aming minamahal kapatiran, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan na minsan na pinadama, sa bawat sa amin ng iyong matamis mong presensya. Maraming salamat, Pinoon, lalo tigit sa iyong mga salita namin na pag-aralan sa gabing ito, mga Pinoon. Hallelujah. Na nagsilbing pagkain namin mga kaluluwa. Maraming salamat, Pinoon. At sa aming pansamantalang paghiwalay na yung mga anak, Pinoon, gabayan patnubayan ng bawat isa amin na kami po ay makarating sa aming kanya-kanyang tahanan, ligtas, payapa, mga Pinoon, at patuloy kami dumadalangin sa mga Pinoon, Beloved Pastor, na mahabang buhay pa ang ipagkaloob sa kanyang mga Pinoon, upang kami po masamahan, mga Pinoon, hanggang sa iyong pagbabalik, mga Pinoon. Hallelujah. So, nadalangin namin, Beloved Pastor, pagpalain kami lahat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved elder. Tayong mga minamahal ay magkamayan sa isa't isa bilang tanda ng ating pag-ibig sa ating mabait na Diyos. We love you so much po, but our dearest Jesus loves us more and more. Yes, I